Hello everyone, this is Learn with Aaron and our topic for today is all about a polymath. So what is a polymath? No? Sir, related po ba sa mathematics yan? Kasi may nakalagay naman. Well, maybe, pwede, siguro yan ang malalaman natin ngayon. What is a polymath? Considered ka ba as polymath? Ano ba yung polymath? Tao ba yan? Diba? So, before that, let's have our topic outline first. So, here we are going to discuss where did the word polymath come from, what is a polymath, and who is Benjamin Franklin because related siya sa pagiging polymath or sa polymath, and short recap and example. So, where did the word polymath come from? The Greek word for it is polymaths, having learned much, with poly meaning much and maintenance meaning learn. So when we say poly meaning much and maintenance meaning learn, and pag sinabi daw polymaths, ang literal meaning nito is having learned much. Ibig sabihin marami kang alam. Sa madaling salita, you are knowledgeable, hindi lang sa isang subject kundi sa marami pang ibang subject. Ayan, what is a polymath? An individual whose knowledge spans many different subjects, known to draw on complex bodies of knowledge to solve specific problems. So, as a polymath, hindi naman ako polymath eh. Hindi naman ako sobrang galing sa maraming subject. Sabi nga dito, an individual whose knowledge spans many different subjects. So, meaning kung meron kang kaklase o kakilala na hindi lang basta matalino sa mathematics, matalino rin sa science, sa English, sumasali ng mga kung ano-anong competition sa school, pwede siya considered as polymaths or polymath. Pwede mo siyang tawagin polymath. Uy, si polymath to eh. Diba? Something like that. And yan, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin is one of the foremost polymaths in history. Franklin was a writer, scientist, inventor, statesman, diplomat, printer, and political philosopher. He further attained a legacy as one of the founding fathers of the United States. So kita nyo, may natutunan kayo sa akin. Si Benjamin Franklin pala is also a founding fathers of the United States. So dito pa lang sa part na to, masasabi nating polymath siya kasi sabi din dito, isa siyang writer, scientist, inventor, statesman, diplomat, printer, and political philosopher. So, madaming master field si Benjamin Franklin, kaya considered siya as polymath. Magbigay pa tayo ng isang example. For example, yung ating bayani. Sino yon? Si Jose Rizal. Consider din si Jose Rizal as polymaths or polymath. Kung isi-search nyo is Jose Rizal considered as polymath, lalabas sa Google, makikita nyo yung sagot. And bakit siya considered as polymath? Because hindi lang siya magaling sa medisina, magaling din siya sa sining or sa art, philosophy, sa science, sabi nila, and di ba, writer din siya. Isa rin siyang makabayan. Basta maraming field si Jose Rizal eh. Kasi matalinong tao si Jose Rizal. Isa siya sa pinakamatalinong Pilipino na nabuhay. At alam naman natin na yung background ni Jose Rizal eh, puro aral lang talaga siya. At puro pagpapahalaga sa ating bayan. At hindi lang yun, marami siyang alam na lengguwahe rin. Okay, moving on. A polymath is a person who knows a lot of subjects. If your friend is not only a brilliant physics student but has also published a poetry collection and won prizes at political debates, you can describe her or his as a polymath. So ito na nga yung sinasabi ko kanina, kung may kaklase ka friend na napakatalino at hindi lang sa isang subject, pwede siyang tawaging as polymath. So ang tanong ngayon, are you polymath? Considered ka ba as polymath? Sa tingin mo ba matalino ka? Yun ang tanongin mo sa sarili mo. And do you want to become a polymath? Individual. Ako personally, hindi naman ako talaga polymath. It's more like nagpa-practice lang ako. Siyempre more room for improvement and learning. And yun lang. Siguro kung polymath ako, 50-50, no? Kasi may level yan eh.
pwede mo lagyan ng level yung sarili mo kung gaano ka katalino. Ayan, you can think of a polymath as a classic Renaissance man. Imagine Leonardo da Vinci. Actually, hindi lang si Leonardo da Vinci o si Rizal and Benjamin Franklin yung mga polymath. Napakarami ka. Even Albert Einstein, Isaac Newton, sino pa ba? Si Stephen Hawking ba yun? Sige. Correct me if I'm wrong. And kahit si Elon Musk, polymaths yan. Almost lahat ng scientists considered as polymaths kasi tuloy-tuloy na sila nag-aaral eh. Kahit nga siguro yung mga teacher natin, di ba? No, there's no doubt na kahit yung mga teacher considered as polymaths eh. Dahil sa dami nila pinag-aaralan. And as a teacher talaga, it is your responsibility to learn because you are sharing your knowledge to students, to young ones, di ba? For example, who was not only an amazing artist but also an engineer, inventor, mathematician, and much more. When a person's knowledge covers many different areas, he or she is a polymath. The Greek word for it is polymaths, having learned much, with poly meaning much and maintaining meaning learn. So yan, inulit natin ulit para mas maalala pa natin. So yan, si Leonardo da Vinci, hindi lang siya basta engineer or scientist, inventor din siya. Comment down below kung ano ba yung mga na-invento ni Leonardo da Vinci. And of course, hindi lang siya inventor, painter din siya, di ba? Kung makikita nyo siya, nag-drawing ng Mona Lisa. And yun guys, thank you for listening. Short discussion lang naman to eh. Kung meron kayong natutunan, don't forget to like, share, and subscribe. And hopefully, makagawa pa tayo ng maraming knowledgeable contents. Comment down below kung ano pang content ang gusto nyong gawin ko.